lupa para sa amin ay buhay kasi doon lahat ng mga pangangailangan namin doon namin makukuha sa lupa sa Pantaron Range. Kaya kapag minimina ito, so yun po malaking epekto po para sa aming pamumuhay yung mina sa aming komunidad po. Noong unang panahon, mapayapa at matiwasay na namumuhay ang mga lumad sa kabundukan ng Pantaron. Ito ang nagsisilbing kanlungan at gulugod na pinagmumulan ng lahat ng kanilang pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, gamot at kabuhayan. Dito dumadaloy ang tubig na bumubuhay sa 6 na probinsya ng Mindanao. Sagana ito di lamang sa likas na yaman, kundi pati sa mayamang kultura ng iba't ibang grupo ng mga lumad na naninirahan dito. Subalit dahil sa likas na yamang taglay ng Pantaron, maraming mga gahamang dambuhalang kumpanya ang nagkaka-interes dito, lalo na sa pagmimina. Pilit nilang kinakamkam ang lupang ninuno ng mga lumad upang dampungin ang likas na yamang meron ito. Ang mga katutubo kasama ang mga lumad, sila ang pangunahing tagapangalaga ng kalikasan. Para sa kanila, ang kalikasan ay dapat respetuhin at pangalagaan dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng buhay at ito din ang may kakayahang kitilin ang buhay. Ang komunidad namin ay inaasahan talaga nila sa pamumuhay nila yung lupain namin. Kuha natin din yung mga hilaw na materialis, yung baga meron din mga ginto doon. Yun po, tapos marami po, siguro hindi ko na nakikilala yung iba. Doon din natin matatagpuan yung Philippine Eagle. Nung napunta ako doon, first time kong papunta doon, talagang napawaw ako kasi ang daming pagkain, mga gulay, yung mga maisan, tapos ang daming mga manok, mga isda, fish pan, tapos yung tubig, sobrang lamig at malinis yung hangin. Ito ang Bakwit School sa University of the Philippines, Diliman, sa lungsod ng Quezon. Ang mga mag-aaral dito ay mga kabataang lumad na nagmula sa iba't ibang panig ng Mindanao kung saan hindi nakaaabot ang mga serbisyong sosyal katulad ng edukasyon. Dati silang mapayapang namumuhay at nag-aaral sa kanilang mga komunidad. Sa tulong ng iba't ibang organisasyon at institusyon, nakapagpatayo sila ng mga alternatibong paaralan sa kanilang komunidad na angkop sa kanilang pangangailangan at kultura. Nagkaroon ng SOS 2012 na buo ito sa pamamagitan ng isang malaking conference ng mga katutubo. Bakit nagkaroon ng Save Our Schools Network sa Mindanao? Nagbunga siya kasi nakita na ng mga lumad na may common denominator na nangyayari sa community, yung militarization, yung land grabbing, yung hindi pagrespeto sa kanilang karapatan sa ancestral land. So bilang pagdepensa at kampanya ay nagbinuhay yung Save Our Schools Network. Pero patuloy silang ginigipit, dinadahas at pinalalayas ng mga ahente ng gobyerno na kasabwat ng mga malalaking kumpanya ng minahan para libreng madambong ang mga likas na yaman ng kanilang lupang ninuno. Kung igagalang ang kanilang karapatan sa kanilang lupang ninuno, mananatiling matiwasay at tahimik ang kanilang buhay na provided lahat ng pangangailangan nila mula sa kalikasan. Pero dahil itinataboy sila para sa mga proyekto tulad ng mining, ng agro-plantations at saka ng mega dams, nasisira ang mga kagubatan, wala nang magpoprotekta sa kalikasan. Mahalaga ang edukasyon sa mga katutubo kasi para sa akin hindi ko na gusto na maulit yung mga nangyayari sa unang panahon. Kung babalikan natin yung kasaysayan, yung mga kaninunuan namin sa una ay nalinlang lang sa mga dayuhan na pumunta sa aming komunidad. Nilinlang sila sa pamaraan ng pagbigay lang ng mga tabako, mga sardinas. So yun pala, hindi nila alam na yung mga katabako at sardinas na yun ay
may katumbas na pala na ilang ektaryang lupa. So, ang ginagawa ng Lumad Schools, ng Save Our Schools Network, ay isa siyang mapagpalayang edukasyon. Nang ibig sabihin ay siya yung sumasagot sa pangangailangan ng komunidad. At dahil nga pangangailangan ng komunidad, ng bayan ng Pilipinas, ang mga tagapagtanggol ng kalikasan, Tuloy-tuloy ang pandarahas at militarisasyon sa mga komunidad ng Lumad at puwersahang pinasara ang kanilang mga paaralan. Nangungunang sumira sa aming paaralan na ang paaralan na yon ay pinaghihirapan ng mga katutubo, ng mga magulang namin, ay yun po ang naging dahilan kung bakit kami nagbakwit. Kaya dahil sa militarisasyon, mga harassment, kaya po nandito kami ngayon sa Maynila upang mag-bakwit school. lupa ay buhay. So, kapag nagkakaroon ng militarisasyon, no, ay nagkakaroon ng forced displacement doon sa komunidad. Yung mga bata, yung mga katutubo ay nawawalay sa kanilang lupa. Lupa, buhay, at kultura. Bilang isang umuunlad pa lamang na bansa, hindi ang pagbabawas ng greenhouse gas emissions o ang pangangako para sa nationally determined contribution ang maitutulong natin sa climate change mitigation. Ang pinakamalaking maiaambag natin ay ang pangangalaga at pagtatanggol ng ating mga carbon sink tulad ng ating mga karagatan at kagubatan. Naniniwala kami sa kasabihang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At ang kabataang katutubo ang pangunahin nating aasahan na magpoprotekta at mangangalaga sa ating kalikasan. Sila ang pangunahing aasahan natin para pangalagaan at protektahan ang ating kalikasan. Kaya kaisa ang CCNCI ng mga kabataang lumad sa paniningil sa mga pangunahing may sala at nagpapalala ng climate crisis at sa pagsusulong ng hustisya sa klima habang patuloy na ipinagtatanggol, inaalagaan at pinagyayaman ang lupang ninuno para sa mga susunod na henerasyon. Buo ang suporta ng CCNCI sa mga kabataan ng Lumad Bakwit School sa kanilang kagustuhang makabalik sa kanilang lupang ninuno. Sa pamamagitan nito, maipagpapatuloy nila ang pangangalaga sa mga kabundukan ng Pantaron na siyang natitira, isa sa mga natitirang carbon sinks natin dito sa Pilipinas. Ibabahagi ko sa aming komunidad kapag umuwi na ako. Yung natutunan ko sa climate change ay sabihan ko yung mga kasamahan ko, yung mga, lalo na po yung mga magulang ko na bilang mga katutubo po, yun po ipaglaban namin yung mga karapatan namin sa aming lupa upang hindi ito mamina, malaging.